Kinumpirma ng liderato ng Kamara na sa Oktubre na ang bagong target date ng pagpasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Kahapon ay nagpatuloy ang interpellation hinggil sa panukala kung saan kasado na ang pagtatanggal sa opt-in provision. Narito ang report namin kasama si Ara Perez. Right on track pa rin ang panukalang Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. Ito ang pagtataya ng Kamara sa pagpapatuloy ng plenaryo kahapon kung saan naitala ang attendance turnout ng mga mambabatas na umabot sa 215 o halos 2/3 ng kabuuang bilang ng mga kongresista. Tanging si Zamboanga City Representative Celso Lobregat ang nagkaroon ng pagkakataong makapag-interpellate kina Representatives Rufus Rodriguez at Romeo Acop, kapwa sponsors ng panukala. Naging sentro ng diskusyon ang decommissioning ng puwersa ng Moro Islamic Liberation Front at ang pagbibigay ng amnestiya sa mga kasapi ng MILF sakaling mapatunayang may pananagutan sila sa insidente sa Mama Sapano noong Enero. Binansagan man itong hypothetical ni Acop ay una nang sinabi ng MILF na nananatili silang katuwang ng pamahalaan tungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Ano man ang kahinatnan ng BBL, siniguro ng grupo na walang magaganap na digmaan. Individually weaker and those espousing for radical agenda will become stronger because they have proved that they wanted wrong in pursuing the path of peace. If the BBL is not passed, it will also result in widespread frustration among our people that can generate new anti-government activities. Also, that we need to settle our internal problems before we can ever confront external threats. Samantala, kasado na sa opt-in provision ng panukala na siya sanang magbibigay ng pagkakataon sa isang local government unit na mapabilang sa Bangsamoro government. Inaasahang ang pagbura ng kontrobersyal na probisyong ito ay magdudulot ng mas matibay pang suporta para sa panukala. Kinumpirma ng liderato ng Kamara na sa Oktubre na ang bagong target date ng pagpasa sa panukala. Hanggang bukas ang interpellations habang sa Hulyo naman gaganapin ang period of amendments. Mamayang alas 4 ay magpapatuloy muli ang interpellation kung saan si Magdalo Party List Representative Gary Alejano na ang inaasahang sasalang sa interpellation. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara